Hello, magandang araw po. Tayo ay nasa ikalimang lesson o session na namagatang ang mga laiko, lingkod ng Diyos, umahayo sa mundo. Ang ating pong layunin, matapos nating mapag-aralan ang ikalimang sesyon, ay una, malaman natin ang ating papel na ginagampanan upang masunod o mapulfill ang Great Commission. Pangalawa, i-discuss natin ang importansya o maunawaan natin ang importansya yung patuloy na pag-aaral at paglagong espiritual sa buhay ng mga leader o bilang Kristiyanong leader. Pangatlo, malaman natin ang importanteng papel na ginagampanan sa iglesia o yung pagiging mabuting lingkod bilang miyembro ng iglesia. Mailarawan natin ang appreciative inquiry o yung tinatawag nating asset-based community development at mapag-aralan yung mga paraan na magagamit natin upang mapalaganap ang mabuting balita. Yan po ang ating mga inaasahan tapos natin patunghayan ang pag-aaral ng ikalimang sesyon. Naintindihan natin ang Great Commission na tinatawag natin o yung nakasulat sa Matthew 28:16-20. Sa English, ganito po ang sinasabi. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Jesus came near and spoke to them. I've received all the authority in heaven and on earth. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I've commanded you. Look, I myself will be with you every day until the end of these days. Mga kaparaanan o forma ng ministeryo ng ating iglesia, the United Methodist Church. Ang Iglesia Methodista ay maraming kaparaanan o forma ng ministry na maaaring magamit natin to equip us o to equip and empower per people o ang kapatiran ng iglesia. Isa sa mga karagdagang daan o paraan ay sa pamagitan ng mga lay missioner o mga laikong nagmimisyon. Subalit, sa pamagitan ng bagong kaparaanan o new collaboration between the National Plan for Hispanic Latino Ministries and General Board of Higher Education and Discipleship Ministries, the lay missionaire will be integrated into Certified Lay Ministry Program. Ito po yung mga inihandang kaparaanan ng Global United Methodist Church sa atin ng mga laiko upang tayo magamit sa programa ng iglesia o yung pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon. Lahat ng kaparaanan o forms of ministry are of the kingdom value. Ito po yung kagamit-gamit sa kaharian ng ating Panginoon. Tayo po'y tinawag sa ministeryo ng ating Panginoon
God may be calling you into ministry as a lay person, or may be calling you into ministry as a clergy person. Pareho po tayong may ministeryo o bahagi sa ministeryo ng ating Panginoon bilang mga laiko at mga clergy person o mga pastor. Subalit ang pinaka-importanting bagay is that we respond to that call. Mahalaga po na tayo ay tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. The gifts assessment is one of those tools that can help us to determine where our gifts fit best. Yan, yung pong pag-assess ay isang paraan na makakatulong sa atin upang malaman natin kung saan kagamit-gamit ang ating mga gifts. Yan. Lay servant ministry is an excellent way to deepen our discipleship and to explore that call to ministry. As we learn the lessons, mas nauna po dito yung first, second, and fourth lesson. Yung mga lingkod o yung mga pastor ay mayroong malaking responsibilidad para masanay, mapalakas ang ating kapatiran para sa ministeryo ng Panginoon. Tayo po yung tinatawag niyang mga lingkod or saints. One of the best lay leadership development tools of the United Methodist Church is lay servant ministries. Hindi po lingid sa inyo o pwede nating balikan ang kasaysayan ng ating iglesia. Ang mga lingkod ng Diyos, ng mga laiko, ang naging daan upang higit na lumago ang ating iglesia nung mga early lives of our church sa panguna ng ating Ama sa pananampalataya na si John Wesley. Through this inroad to ministry, lay persons learn and practice leadership through service in the local church and or beyond as they participate in study. Ito pong mga kaparaanan nito, ang ating mga laiko ay nag-aral, natuto, at nag-practice sa loob ng ating iglesia at maging sa labas nito sa pamamagitan ng pagkalinga sa ating kongregasyon, pakikipag-ugnay o pakikipag-usap upang masanay in leading through these various means in the congregational ministry of the church and in the community. Sa iglesia po natin, mayroon tayong paraan upang masanay ang ating iglesia o ang ating kapatiran sa pakikipag-ugnay at paghayo sa labas ng ating iglesia o sa community ng ating iglesia. Ang ating pong mga lingkod ay tinatawag sa mga ganitong level ng kanilang pagkatawag. Una, lay servant or lay speaker, lay minister, o lay minister in specialized ministries. Pwede pong deaconess or home missionary or missionaries dito sa Pilipinas at maging sa ibayong dagat. Meron din tinatawag na local pastor or deacon or elder of the church or mga pastor. Who are those lay servants? A lay servant, pili po yung mga lay servants na tinatawag natin. Lay servants have many avenues of ministry in the local church. Yan, meron pong iba't ibang paraan o avenues ng ministry ng isang lay servant sa loob ng ating iglesia. Una, they serve in the local church by vital leadership, caregiving, ministry, and witness of the spoken word. Pangalawa, they give leadership, assistance, and support to the mission and ministry of the church.
Pangatlo, they lead meetings for prayer, training, study, and discussion as requested. Okay, saan po sila hinihiling na mag-lead. Yan. They conduct or assist in services of worship and present sermons and addresses when they requested. Pwede rin po silang mag-assist sa services of worship, mag-sermon, at mag-address ng anumang mga usapin patungkol sa iglesia kung sila po ay nahihilingang magsalita. Next is to provide leadership for congregational and community life. Yan. Pwede sa loob ng iglesia at maging sa community. Then next is foster caregiving relationship. Yan, may pinapakita po nila yan. They assist in the distribution of elements of Holy Communion. Pwede po silang mag-assist sa pastor na nag-serve ng banal na komunyon. Para maging certified lay servant bilang professing member ng United Methodist Church, you just need to complete this basic course. Kailangan po nating tapusin itong basic course and advanced course kung alin po ang inyong nais o kung alin yung inyong mapili. After you receive the approval of your pastor and the local church council or church conference, the Committee on Lay Servant Ministries will review your qualifications and provide the certification. Bibigyan po kayo ng titingnan po yung inyong qualification at bibigyan kayo ng certification o certificate. To become a lay speaker naman, you must first become a lay servant. Yan. Para kayo ay makapag-sermon o maging lay speaker, kailangan dumaan po kayo sa pagiging lay servant. Yan. The lay speaker track is for those who feel called specifically to pulpit supply ministries. Yan, yung pong ang mga naanyayahang magsalita o yung nais ay maging tagapagsalita ng ating iglesia o magsermon, ay sabi nga natin ay kailangan dumaan sa lay servant ministries. But then kung ang mapili po ninyo ay yung speaker track lamang, ay sila po yung tinatawag for pulpit supply ministry. Yan. Kung wala po yung pastor, sila po yung pwedeng tumayo sa ating pulpit. Dati po ay usually ay yung mga nakatapos lamang o may lisensya sa lay speaking. Pero pagka po kayo ay nagkaroon na rin ng certification, basta kayo doon sa mga qualification, ay pwede na po yung maging pulpit supply. There are further requirements for this track. Marami pong requirements para dito sa pagiging pulpit supply o lay speaker na ating matututunan more about from lay servant ministries o sa district lay servant ministries or conference leadership. Susunod po ay kung paano tayo gagamitin sa labas ng ating iglesia or going into the world. Lay servants are people who are handa o ready and desirous to serve the church. Siyempre, siyasatin natin ang ating sarili kung tayo'y handa at ang ating kalooban ay nagnanasang maglingkod sa Panginoon sa pamagitan ng ating iglesia. Pangalawa, well-informed on and committed to the scripture and the doctrine, heritage, organization, and life of the United Methodist Church. Yan. Natuto at tayo po'y dedikado na
pag-aralan ang banal na kasulatan, ang doktrina ng ating iglesia, ang mga heritage, yung ating mga minanang turo, at mapag-aralan din naman ang ating iglesia at ang kanyang ministeryo bilang iglesia. Pangatlo, nakahandang tanggapin o tumanggap ng mga specific trainings para siya ay lumago sa kanyang kakayanan in witnessing to the Christian faith through spoken community, church and community leadership and caregiving ministry. Tayo, ang mga lay servants ay dapat daw nakahandang laging dumaan sa pagsasanay para mag-improve pa sa pagiging witness sa Christian faith sa pamagitan ng pagtuturo, sa pamagitan ng pagsasalita, sa pamagitan ng pangunguna sa komunidad ng mga mananampalataya at pangangalaga sa iglesia o sa mga tao. Next is certified lay servants. Who are those lay servants that are certified? Una, sabi dito, serve in the local church, naglilingkod sa iglesia, at higit pa doon, and may be asked to serve on their district and conference committees. Yeah. Then, may serve local churches other than the one where they hold membership. Yan. Pwede po silang maglingkod sa iglesia liban sa kanyang mother church or kinabibilangan kung saan siya miyembro ng iglesia. Yan po yung certified lay servants. What are the roles of lay speaker? Ano naman po yung papel na ginagampanan o magiging trabaho ng lay speaker? Noong 2012 General Conference, yung original proposal for the name change was amended. Pinalitan po yung tawag upang isama ang papel o yung papel na gagampanan ng lay speaker na nakakadama ng pagtawag sa to pulpit supply and those who functions to preach in the absence of the pastor. Yan, yung sinasabi natin kanina. Kung ang pastor ay natawagan o tumawag, nag-invite ng tagapagsalita, ang mga taong ito o yung mga lay servants na may lisensya or certified by the district as persons who are equipped for this specific purpose. Yan. Yung po yung pwedeng gampanan ng isang lay speaker. Yan. Ano po ang mga courses to have this lay speaker role? Una, discovering your spiritual gifts. Siyempre, alaman po natin yung ating mga gifts na ibinigay ng Panginoon. Pangalawa, leading prayer o prayer intercessions o mga prayer meetings o kaya ay leading worship. Yan. United Methodist Heritage o living our United Methodist beliefs. Yan po yung ilan sa mga kurso natin. Preaching or the United Methodist polity together o life together in the United Methodist connection. Ano ba yung mga panuntunan ng ating iglesia? Yan po yung 6 na kurso na dapat pag-aralan o
o matutunan ng isang lay speaker. Sa karagdagan, ang lay speaker candidates are interviewed by the Committee on Lay Servant Ministry and recommended to the annual conference Lay Servants Ministry Committee. Yun. Kailangan po na tumaan tayo doon. Sino naman po yung tinatawag nating certified lay minister? The certified lay minister are called to preach the word, provide a care ministry to the congregation, assist in the program leadership, and are a witness in the community for growth, missional and collectional trust of the United Methodist Church as part of a ministry team under the supervision and support of clergy person. Yan, napakahalaga po na tayo ay masubaybayan ng pastor sa ating paglilingkuran as part of the ministry ng ating iglesia. Certified lay minister might be a church administrators. Yan. Meron pong malalaking iglesia na tinatawag na lay church administrators. Yan. Binibigyan po sila ng trabaho bilang administrator ng iglesia. O lay missionaries, church planters, parish nurses, and congregational care ministers, visitation ministers, or engage in some other type of ministry. Yan po yung pwedeng maging bahagi ng iglesia as a lay o certified lay minister. CLSMs or certified lay ministers complete a more strenuous track of study. Yan po yung kinakailangan na daanan or mag-exert ng mga trainings or study to further equip them for more in-depth ministry. They are evaluated and recommended by the district committee on for certification and assigned by the district superintendent. Yan. Tayo po'y tinawag o ang mga laiko ay tinawag kasama naming mga lingkod o mga pastor at diakonesa. Tayo po'y tinawag upang makibahagi sa misyon ng Diyos sa mundo. There are some of the ways to become equipped for this mission. Practice the spiritual discipline so that you are spiritually grounded. Yan. Alam po natin yung spiritual discipline, prayer, devotion. Yan. Lahat po nung dapat makasanayan para mag-improve ang ating skills and then reassess your giftedness. Pag-aralan nating mabuti bago tayo humayo ang ating mga kaloob na binigay ng Panginoon. Work in areas for which you have passion, but most of all, spend time with God, listening for God's will in all you do. Lagi po nating i-evaluate yung sarili natin. Maganda nga sa tuwing tayo'y nagtitipot ng ating sarili doon sa ating pagpapractice ng ating spiritual discipline, tinitingnan po natin kung saan tayo magiging kagamit-gamit. And then you must have the continuous study and spiritual growth. Kailangan lumalago po tayo. As a disciple, one who reflects Jesus. Yan. Bilang disipulo ng ating Panginoon, dapat nakikita sa buhay natin yung buhay na naging halimbawa o pinakitang halimbawa ng ating Panginoon. Ang pagiging disipulo is not a question of our own doing. It is a matter of making room for God so that
He can live in us. Sabi po ni J.H. Arnold. Ulitin ko po yon. Discipleship is not a question of our own doing. It is a matter of making room for God so that He can live in us. Yan. Tayo'y tinawag ng Diyos at ang napakahalagang bagay para sa atin ay patuloy tayong mag-aral at lumago spiritually bilang disipulo ng ating Panginoon. Wala sa atin ang naging marunong na agad sa gawaing paglilingkod, kundi tayo'y sinasanay. Sabi nga dito, we are going on to perfection, hanggang maganap natin yung ninanais ng Panginoon. Yan. Continuous study and we are going on to perfection. Ongoing outreach or hospitality. If we are the body of Christ in the world, why aren't we reaching out to the least and the lost? Why are so inwardly focused on the church members and the church buildings? Yan po yung laging tinatanong natin sa atin. Bakit daw po tayo namamalagi sa loob ng ating iglesia? Bakit hindi tayo lumabas upang abutin ang mahihina at mga naliligaw? Tinawag tayo ng Diyos, and we have a wonderful opportunity to participate in God's mission in the world. And that goes beyond our church walls. At hindi po natin makikita yung kagandahan ng oportunidad para tayo maging bahagi ng ministeryo ng Diyos sa mundo kung tayo ay nasa sa loob lamang ng ating apat na sulok ng ating iglesia. Not only are we to practice hospitality inside the church building, but we are also to practice hospitality in the community as an outreach. Yun po. How are we creating a sense of belonging among the least and the lost in the community outside our church walls? Yeah. Paano ba tayo gagawa nung sinasabing paglilingkod sa mga tao liban sa loob ng ating samahan o sa loob ng iglesia? How can you and your congregation be the presence of Christ in the community outside the door? Paano daw po natin may paparamdam yung presensya ng Diyos kung hindi natin dadalhin sa labas ng ating iglesia ang paglilingkuran o paraan ng paglilingkuran sa mga taong nasa labas ng ating iglesia? What are some ways you can practice hospitality at church or during a meeting this week? Yun po yung unang tanong. Meron po ba tayong mga kaparaanan upang magawa natin yung o ma-practice natin yung ating hospitality sa loob ng iglesia, maging sa labas ng ating iglesia? What are some ways you can practice hospitality outside the church, in your community and workplace? Yan. Kung tayo naman ay kung may hanap buhay, may trabaho, may negosyo, paano daw po natin pinapractice yung ating hospitality o yung ating pagiging mabuting lingkod sa ating komunidad o sa ating workplace, sa opisina o saan mang lugar tayo nagtatrabaho? What difference does hospitality make to others and you? Ano po ba yung nagagawa o kaibahang nagagawa ng pagiging mabuti nating lingkod sa iba, at maging ano ang ating nararamdaman kung tayo ay gumagawa ng paglilingkod o pinararamdam ang ating pagiging lingkod sa iba? Meron pong dalawang appreciative inquiry
Una, yung problem solving, at yung pangalawa ay appreciative inquiry. Yan. Kung tayo po ay lay servant, in our problem solving, una, ang gagawin natin to describe the problem. Ang katapat po nun, in appreciative inquiry, discover your capacity. Yan. Kung alam na natin yung problema, alamin natin kung ano yung kakayanan natin. Kung kaya nating gawin na resolbahin ang anumang problema o pangangailangan. In diagnose, kung pag-alam ng mga causes ng problema, isipin natin kung ano yung posible na gawin. Kung alam na natin yung problema, ano kaya ang pwede nating gawin? And then, in appreciative inquiry, designate fix. Ano ba yung higit na akma o yung dapat gawin? Ano yung akmang gawin? And then, mag-isip tayo yung best na po pwede na magawa o maisolusyon doon sa problema bilang lay servant. As a lay servant, ano po yung paggawa natin o pagde-develop natin ng mga plano para solusyonan o gawin yung ating trabaho. Yan. Kung makagawa na po ng trabaho at nai-apply na natin, hindi po tayo natatapos doon. We can deliver a new way. Yan. Kung hindi pa naging effective yung una. Our basic assumptions, you are looking or if you are lacking or defective and needy, or yun sinasabi natin tayo ay tao lamang, kasalanan. Yan. If you work harder on your weaknesses o yung kakulangan po ninyo or deficits, you will get better. Pagsikapan po nating gawin sapagkat naniniwala tayo, hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. What are the basic assumptions on that? You will already have the abundant or more than you know yung biyaya ng Diyos binibigay sa atin. If you build on your strengths, you release energy to grow healthy. Yun po yung sabi in our basic assumptions. Yan. Sa ilalim po noon, meron po dalawang suggestion. Sabi dito, discuss how looking at assets and positive experience rather than focusing on lack of resources or negative experiences could change the way we plan and evaluate your ministries. Mga kapatid, hindi po natin po pwedeng sabihin na mahina ako, wala akong magagawa. Yan.